Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong this week, 14 to 20 of September. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Paka-check na lang. Diyoda reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Anak, wag ganyan sa ulo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa sino man, wala sa card. Wala, diba? Nasa sayo si Ki. Nasa inyo lang ang desisyon na ito. Gawin yung guide yung warning sign na ibibigay sa inyo ni card para magkaroon kayo ng positive outcome sa buhay. Pero nasa sayo si kayo. Pero tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, Aries, and Virgo. May mga sitwasyon na gusto mong baguhin sa buhay mo, pero there's a blockage or hindi mo alam kung paano ito. Pero sinasabi ni card, huwag mo masyadong isipin ang bagay, pero kailangan mo itong aksyonan. Kung gusto mong ma-fulfill yung bagay na yon or gusto mong mabago, nasa sayo si Ki ang sinasabi dito. May mga bagay na wino-worried kayo or may mga bagay na pinag-iisipan kayo na maaring may mga kalungkutan na nagaganap or magaganap sa buhay mo. May lungkot talaga. There's a duty. May mga duty situation ka daw na dapat gawin if you want to achieve growth or abundance. Ganyan. There's a duty na need na i-progress or positivity na kailangan. Kasi sa isip palagi. Sige, And also, is iba dito is there's a burden or may mga big problem. Have faith sa mga bagay-bagay. Ang sinasabi dito, huwag ka mawawala ng pag-asa. They're feeling emotions or may mga feeling emotions na magaganap ang mangyari sa iyo or magkakaroon ka ng reflection from the past or iisiping alalahanin. Nandito rin yung situation na may blockage o obstacle nga or may delay situation ako na nakikita sa iba sa inyo. May enemy rin ako nakikita sa iyo. Maaring may mga galit sa iyo or ayaw sa iyo. And then may challenge, may matigas ang ulo. Maaring matigas ang ulo or ikaw or someone na ayaw magbago or hindi niya babago yung sarili niya or ikaw, ganyan, hindi ka makapag-desisyon. May mga pag-aalinlangan ako na nakita, may mga multiple choices, may mga bagay daw na dapat ng desisyonan this time and kasi sa Ki. And then also, may separation Hindi ko alam kung you need to separate yourself with something to success para mag-success ka. Or may mga bagay na sa ngayon siguro, huwag kang palaging oo ng oo, huwag kang magparaya, na bahala na, iwasan mo yun, sa nakita ko. Pero may pagpaparaya kasi ako nakita. Pero kung palaging ganun ang gagawin mo, mahihirapan ka talaga to success at baguhin mo yung buhay mo. May mga mag-a-unlock. The answers in yours, may mga mag-openness or yung solution na sitwasyon is in your hand ang sinasabi dito. Kailangan mo lang gawin yung duty mo or gawin yung mission mo into your life to success. Yung destiny is in your hand and fulfillment is in your heart tulad ng sabi ko sa iyo. Kailangan mo maiwasan yung ang blockage sa iyo. There's an ending or magkakaroon ng pagbabago na situation or may illness, may sakit, may taong may sakit, may taong may sakit sa bato, cancer, kidney, parang may taong may sakit. Yun na nakita ko. Or pwede rin sa pag-ihi, Kasi, di ba, minsan balisaw-saw, parang gano'n. May taong may sakit, or may taong, kung ano mang sakit niya, Pero may taong magkakasakit, or may sakit, yun na nakikita ko dito. May paglipat, ako nakikita, maybe you're thinking about something paglipat, or lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng place, ng tirahan, or may ililipat ka, basta, o may paglipat ko sa trabaho, pang umaga, pang gabi, pang tanghali, pwedeng ganun. Pero may paglipat situation ako na nakita dito.
nagkakaroon ng depression and stress, ano, yung iba, no? Ando talaga yung loneliness situation mo. Tingnan natin ang energy. Anak, dito ka kasi mainit dyan. O, dito ka. Yan. Josu. Josu na yan. Natawa. Energy ni Capricorn. Ito mo, lumabas din siya. Ayaw niya talaga doon. Ayaw niya sana. May problema kayo sa trabaho or you have a financial problem sa iba, no? Energy. Ah, anak, dami yo. Dami dahil sila. Nakinagahol tuloy ako eh. Ginagahol ako sa paghahabol eh, no? Energy po ni Capricorn. Okay, energy mo. Ko, may mga pagpapasyahan ka daw na hindi mo mapofokusan or hindi ka makapagpapasya. O kaya, halimbawa, may mga gusto kang sabihin pero hindi mo masasabi. Ganun. And then also, energy mo, meron kang, you want to move something pero hindi ka makapag-focus or hindi mo alam kung tama ba o mali yung bagay na yun. Maaring ganun. May mga gusto kang aksyonan. Pwede nagdadalawang isip ka or hindi mo alam kung gagawin mo o hindi. Ganun din yung sinabi ko. Wala pang hinaan ng loob. Iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko dito. Ang energy mo rin, andito ka sa you try to make it balance in any situation of your life. Yun na nakikita ko. Pinipilit mong intindihin, pinipilit mong intindihin, unawain, isa lang yun, ano? May mga ganung bagay ako nakikita sa iyo. May mga ina-avoid ka rin kasi sa nakikita ko dito. Pwede rin na may mga iniiwasan ka or may mga ina-avoid ka na any situation na ayaw mo mapag-usapan or may mga sitwasyon na ayaw na hindi mo masabi, pwedeng ganun tulad ang sabi ko kanina. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Medyo there's a low energy ako nakikita sa iyo dito no? Ganyan. Pwede din na yun nga, avoiding something, maaring ganun. Sa ibang dito? Sa ibang message, baluga. Sa ibang message, may nakikita ko dito na may tao na may katigasan, or hindi mababali yung sasabihin niya, or handin yung situation na may taong nagiging tanga, or matigas yung puso. Yan ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka, no, when it comes sa mga maling gawain. May hap pa ako. Dahon. Kumain siguro to ng kanilang pagkain dahon. Yun ang nakikita ko. Uy, mag-ingat ka ha. Huwag kang, reminder ko lang ha, huwag kang ma-overwhelm sa mga bagay-bagay na, halimbawa, sinabi sa'yo ng someone or boss or someone na connected sa iyo, may mga magaganda sa sasabihin sa iyo, huwag kang masyadong ma-overwhelm doon na kasi pwedeng ikaw ay maloko. You need to focus to a details, no? Halimbawa, may mga isa-sign ka o kaya may mga pipirma ka, mga document, papers, huwag kang kasi we come to retrograde din kasi, no? Kasama rin kasi ito sa retrograde ng Venus entering into Virgo. Kailangan may mga bagay na kailangan mong malaman yung details bago ka mag-oo, bago ka pumirma. Pwedeng sa relationship din ganun. Kung papasok ka sa isang relationship or collaboration or partnership with or dealing with something, no? Kailangan kailangan mo na details ang tingnan mo, ha? Para hindi ka mag-mess at the end. Parating kay Virgo. Ay, Virgo tuloy. Capricorn. Ano po ito, universe? May sinasabi si universe sa iyo, oh.
Okay, parating daw sa'yo is pagbabago. May mga bagay daw na kailangan mo na pag-isipan. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. May mga bagay na kinakailangan mong mag-awake doon sa bagay na yun. Let go something into your life. Sinasabi dito, no? Yun. Parating din sa'yo, mag-trust ka daw sa intuition mo eh. Marami kang iniisip. Ang nakikita ko dito. Marami ding, sabi rin ng universe, so you need to be aware kasi marami daw siyang ibibigay sa'yo na opportunity. No? Sa'yo. Pwedeng idaan niya ito sa intuition mo. Pwede rin sa mga tao na makakasalamuha mo. Pwedeng gano'n. Pero may ibibigay daw siya sa'yo opportunity. Pero maging ka raw doon na maging patient ka doon. Kumbaga, wag ka magmadali sa mga opportunity. O maybe, idea ito, no? Sa nakita ko to. May bibigay siya sa'yo na idea, opportunity, or pagbabago in life. Pero, sinasabi to, may mga bagay doon na kailangan mong baguhin to start a new beginning in life. Be idealism, it's time to revert ang sinasabi dito. Be creative. Tsaka, kailangan mo na daw this time ng clarity. Siguro iba sa inyo, magkakaroon na kayo ng clarity this time, o yung mga bagay na gusto nyo i-force sa buhay nyo. Kasi magkakaroon sila ng pagbabago eh. Kasi iba sa inyo, marami kayong wishful thinking, pero need to take it action. Wag lang thought ng thought. Wag lang isip ng isip, tapos hindi ka naman nag-action. Napakahirap nga nun. Eh, dito kayo. Dito kayo. Dito kayo. Dito kayo. Diba? Mag-action kayo. Kailangan din kasi dito is it's time to change ang sinasabi dito. It's time to let go something in your life. Kailangan mo daw na magkaroon ka ng self-evaluation into yourself. Be aware ang sinasabi rin dito. Learning from the past. May mga may mga kakausap. May makikilala ka ata eh. May mga communication. May tao na makikipag-communicate sa'yo na maaring may sasabihin sa sa'yo na pwedeng basta kakausapin ka niya for something changes or to heal something. Pwedeng in relationship or pwedeng boss mo, pwedeng someone na pwedeng ayusin, baguhin, desisyonan, aksyonan, ganyan. Yun ang nakita ko. Anong dapat iwasan ni Capricorn? Kung may mga pursuing ka na situation na gawin mo. Tsaka sinasabi dito? Daw? The power's in yours. Sabi dito. Kasi, di ba sabi ko, yung destination mo, the key is in yours, di ba? Yung power ng pagbabago nasa sayo kasi. Nasa yung idea or nasa yung actions or nasa iyo as in. Yung big changes is nasa sayo. Iba dito is tataha kayo ng new journey or kinakailangan na tumahak ng new journey in life. Dapat mong iwasan is hindi ka maging more on wiser and stronger this time to start a new beginning in life. Magtiwala ka sa sarili mo, sa thought mo, sa idea mo. You need to be very, very creative. Siyempre, huwag ka lang mag-go to the flow, ang sinasabi dito, no? Sinasabi rin dito na always think positive, iwasan mo mag-think negative, iwasan mo mag-isolate or ma-disconnect sa mga pagbabago na gusto mong baguhin in life or sa mga gusto mong gawin into your life. Siyempre, ang sinasabi rin dito na iwasan mo na mahata ka ng nakaraan or yung hindi yung sitwasyon na whatever holding you back sa nakaraan is this is a time to leave it behind. Kumbaga, accept all the lesson, move on, and start a new beginning in life. Ang sinasabi dito. May mga bagay talaga na need to let go.
para sa pagbabago ng buhay. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Capricorn? Capricorn in love. Sa mga single dyan, single lady, single boy, kung sino man kayo dyan. Okay, sa mga single, huwag ka mag-alala kasi may darating naman. Ako nakikita dito, no? In a divine timing, ibibigay sa'yo ang tao na magiging loving, caring, and dalawa pa nga ibibigay sa'yo eh. Lagot na. Dalawa siya. Pero yung isa dito, maaring kasamaan mo siya sa trabaho or kilala mo na siya or same kayo ng trabaho. Yun na nakita ko. Yung isa dito, pwedeng itong tao na to, makikilala mo siya, na pwedeng may pamilya siya, pwedeng separated siya doon, or may family siya, or may karelasyon siya. Yun na nakikita ko. Pumili ka na lang kung sino doon sa dalawa. Di ba ang hirap? Sa mga magkakahiwalay dyan, no? Magkakaroon ng apology. Itong tao na to is, kasi nandun yung sitwasyon na, nirelease niya yung sarili niya sa'yo. Maaaring nagkaroon ng pagsisinungaling ang bawat isa, or isa sa inyo nagkaroon ng pagsisinungaling. Vice versa, no, pointed name, wala pangalan mo dito. Nagkaroon ng pagsisinungaling, no? Ako nakita, hanggang sa dumating yung point na nag-end yung relationship. Nagkaroon ng emotion or nagkaroon dito ng third party. Yan ang nakita ko dito. Maari may mga nalaman din na katotohanan, no? Kaya nagkaroon ng separation. Pero, ang nakikita ko dito, naghihintay siya eh. They waiting, ang nakikita ko dito. Gusto niya ng partnership, gusto niya ng connection, or gusto kanya kausapin at gusto niya ng union sa'yo. Kaso, bakit ganun? May something. Ako na, mag-trust ka sa intuition mo ha, dito. Kasi you need to decide. Kung babalik ng tao na to, you need to decide, Capricorn. The key is in yours. Diba? Kung nagkahiwalay kayo dahil with something, bakit ka pa babalik? Pero nasa sayo to, no? Kung, siguro you need to learn from something, baka ganun, kung kaya gusto mo siyang balikan, diba? Pero, sabi ni universe is, nasa yung desisyon na ito. No, yun ang sinasabi dito. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, you try to make it balance yung relationship, na handin yung connection, handoon yung feelings no sa isa't isa, syempre yung commitment, no, and handin naman yung attraction sa isa't isa sa nakikita ko to. Yun nga lang siguro, andin yung sitwasyon na you're taking control with something, siguro pakikipag-usap, siguro minsan na kayo mag-usap or nag-uusap man kayo, pero siguro nga ganun, no? Nagkakaroon ng taking control kasi ako nakikita dito, no? Pero clear sa isipan nyo ang nakikita ko dito na mahal nyo yung isa't isa or handin yung connection, no? Sa inyong dalawa. Yun nakikita ko dito. Pero kung titingnan ko dito, guide kayo ng universe sa relationship. Yun. Pero sana, no? Sana, hindi siya walang pang-aakit na nagaganap o nangyayari, no? Pwede kasi na sa part mo or sa part niya, Capricorn, no? Pero wala naman ako nakikita na nagmo-move. Pero, pwedeng may taong na-attract, no? Ako nakikita sa isa sa inyo. Pwede, kung wala sa'yo, nasa sa kabila. Kung wala sa kanya, nasa sa'yo. Yan. Pwede ikaw yung na-attract or vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang money mo. Money ni Capricorn Universe. Kamusta ang money this week ni Capricorn?
When it comes sa money mo, uy, sa money mo, sa money mo. Sa nakikita ko dito is magkakaroon, kumbaga, mag, may blockage man sa'yo, no, sa money mo this time. Pero nasa sa'yo nga rin kasi si Key, pero ang sinasabi to you need to keep moving lang, no, para ma-reach mo yung goal mo when it comes to your money kasi it will success. Kung ano yung pangarap mo, it will success. May mga bagay lang talaga na kailangan mo maghigpit para mag-success yun. May mga bagay lang na kailangan na huwag kang ma-disconnect sa pangarap mo o sa goal mo. May sitwasyon lang na may mga bagay o sitwasyon na you need to withdraw for your success. Yun ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan na, kinakailangan na, no, na i-release for your victory and success or for your success in life. Kailangan mo na ngayon na magdesisyon sa buhay kung ano yung mga bagay na yun. Advice. Magdesisyon ka kasi magsasuccess ka talaga. Ilaya mo yung sarili mo in a situation na makapagpapahatak sa'yo para hindi ka mag-success sa buhay. Advice. Meron ka daw ikakashock or merong mga revelations sa iba. May mga revelation, may expect the unexpected situation. Ako nakita, may mga challenge na parating sa'yo sa nakikita ko dito. You keeping your emotions, ano? Kumbaga may mga kinikim-kim ka rin kasi, ano, Capricorn, sa nakita ko dito. May mga taong hindi ka gusto or galit. Advice. Ay, ano ba yan? Minalagtad ko pa. Iba sa inyo, may problema kayo sa financial, ano? Okay, when it comes, may babaeng may sakit? May babaeng may sakit? Maaring dalawang may sakit sa inyo? Isa o dalawa? O pwedeng more pa sa iba, no? Sa nakita. May taong may sakit. Pwedeng a family, pwedeng ikaw, isa ka doon, or someone pa sa buhay mo. Ingat kayo when it comes sa health issue, no? Sa nakita ko dito. Okay, with it, mag-ingat ka when it comes sa money mo kasi it's danger. Ako na nakikita dito, no, medyo hindi maganda. May taong walang trabaho eh. Hindi ko alam why. Yan ang nakikita ko dito. Okay, advice tayo. Pero may hardship ka. May mga hardship. Ang advice sa'yo, you need to be very careful when it comes to your plan. Ang sinasabi dito, no? Plan to the future. Sinasabi dito, accept all the lesson. End the hardship situation. Ang sinasabi rin dito na wag mong iisipin na you are not blessed with the universe or hindi ka blessed ng taas kasi blessed ka naman talaga. Huwag mong isipin na nag-iisa ka na akala mo walang nakakaintindi at walang nakakaunawa sa iyo, no? Kasi meron naman talaga. Huwag kang mag-self-pity. Huwag mong isipin na you feel rejected, you feeling alone, you feeling parang iniwan ka sa area na parang basta-basta na ganun. Huwag mong isipin ganun, no? You need to focus lang talaga to be stable. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. I-repair mo yung mga dapat i-repair. Preparation also. And then focus ka rin sa health issue mo o sa sarili mo kung wala ka naman sakit pero mag-focus ka sa iyo to be stable din. And then syempre, huwag kang mag-doubt, ano? Huwag kang mag-doubt sa sarili mo, sapat mo, ganyan. And sinasabi rin dito, huwag ka lang maghintay, no? Huwag ka lang maghintay. Personal power na to para magkaroon ka ng changes in life ang sinasabi dito, no? Kumbaga, this is the time to place in your hand your future, kumbaga, ang sinasabi dito. Yun. Mag-focus ka lang para mas lalo ka pang lumago sa buhay mo. Follow your dream, follow your success in life.
Arigato naman sila.